purihin ang ating Panginoon. Nagsimula tayo energetic natin kasi ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Amen po ba? Sino po ang pinagpala sa araw na ito? Thank you. Sino hindi? Amen pa din. Gusto ko lang kasi alam ko na ilang beses nating napapakinggan at ilang beses na nakakarinig tayo kung paano tayo magbigay sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbibigay ng ating kalakasan sa bawat araw. Na-share sa atin ni Brother Sally nung first Sunday, kung naalala nyo yung growth natin na sa Christian. Tama. George ko muna ulit. Bilang anak ng Panginoon, yung ating sa paglakad natin, para tayong mga bata na as we grow in our faith, laging nakaalala ng Panginoon at gusto niya mag-grow tayo sa mga aspekto ng ating buhay. Kasunod nun ang pag-share ni Pastor Raymond, what is your purpose? It follows kasi sa pag-grow natin bilang Kristiyano, ano yung ating purpose? Bakit tayo naging Kristiyano? Bakit tayo naging anak ng Panginoon? Mananatiling tanong din sa bawat isa sa atin yun. Sa ating giving sa araw na ito, gusto ko lang i-share na ang ating pagbigay tulad ng chorus ng kanta, biyaya ay nag-uumapaw at higit pa, walang pasidlan ng paglagyan sa ating mga buhay. Gusto kong sabihin sa atin na sabihin Samuel doon sa 1 Samuel 15:22, sabi niya dito, either English or sa Tagalog. Pero mas gusto ko sa Tagalog, sabi niya, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog niyo kaysa pagsunod sa Kanya? Question mark po yun. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Sabi niya sa English, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to hear is better than the fat rams. Anong ibig pong iparating sa atin ng Panginoon sa sinabing Samuel? Obedience is better than sacrifice. Paano po natin malalaman kung anong ibig sabihin ng obedience, sacrifice? Sabi niya sa dictionary, obedience, dutiful or submissive compliance. Pero sa ating mga anak ng Diyos, anong ibig sabihin nito? Nakakaalam. It is surrendering our will to God. Yung pagbibigay natin ng lahat-lahat ng nasa atin, yung will ng God para sa atin. Sabi ng dictionary sa sacrifice, ang ibig sabihin, to give up, renounce, destroy. Pero bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, ano ang ibig sabihin nito sa atin bilang isang anak ng Diyos? Releasing something to the Lord that is valuable to us. Tinuturo sa atin ni Samuel bilang isang anak ng Diyos na tayo ay tinawag niya para papurihan at unahin siya sa ating mga buhay. Anong libro ang nagpapatunay na uunahin higit sa lahat? Matthew 6:33. Kabisado natin po yan. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness shall be added unto me lang, unto us. Higit sa lahat. Hindi lang po sa salita, kundi gawin natin sa gawa. Alam ko sa ating mga buhay, bilang isang tao, we fail sometimes.
dahil tao lang tayo. Sabi nga niya, we need to seek Him. Unahin natin ang dapat para sa Panginoon. At ang blessings niya, ibibigay niya, umaapaw. Tulad ng sabi ng chorus ng kanta, umaapaw at higit pa. Kung magtiwala lang tayo sa Panginoon. Trust and obey the Lord. Dahil obedience is better than sacrifice. Yung tatlong T, alam natin yung tatlong T. Kabisado po natin yan. Time, talent, treasure. Magkakasama po yan kasi kung wala yung isa, hindi kumpleto yung Sabi niya doon sa salita niya, kailangan ba, acceptable ba na hindi tayo magbigay? Ikuri ko pala, magbalik pala sa Panginoon. Kasi ang pagbabalik natin ng ating ikapo sa Panginoon, hindi tayo pinipilit ng Panginoon, kundi ang tinitignan niya ay ang ating mga puso. Ang ating obedience nga. Yun ang wrong word natin. Yung obedience natin. Kahit na nagsasacrifice tayo, nagbibigay tayo ng malaki, pero wala yung obedience natin sa Panginoon. Sabi niya sa Hosea 6:6, chapter 6, for I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. Karugtong niya doon sa Proverbs chapter 21, verse 3. To do what is right, in just is more than acceptable to the Lord than sacrifice. Ito yung salita ng Panginoon na pinapakita niya, obedience is better than sacrifice. Ating itaas yung ating mga ikapo para sa Panginoon. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa oras na ito na binigay mo sa bawat isa sa amin, sa bawat kaluluwa na nandito, sa bahay-sambahan mo, O Diyos, sa mga nakikinig, O God, ang iyong salita. Hindi accidentally na marinig namin kung anong binigay mo sa amin sa oras na ito, sa araw na ito. But Lord, you are more than enough in our lives. At alam namin na kapag mag-uwi kami, Panginoon, sa iyong kagustuhan, sa iyong will, O God, Lord, you pour out more than enough. That, Lord, hindi namin malaman kung saan namin ilalagay, Panginoon, ang blessings mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, help us, O God, to understand. Lord, sa mga nagsisimula pa lamang, Panginoon, I know, Lord God, step by step, Lord God, you're gonna bless every soul, Lord God, na Panginoon, magmumula sa iyo, Panginoon, ang bawat salita mo na nagre-remind sa amin, Panginoon, magiging daan patungo sa aming pagbabalik ng kung ano ang nararapat para sa iyo, Diyos. I-bless mo ang bawat isa sa amin, ang aming pangkabuhayan, ang aming mga employers, Panginoon. Daluyan ang iyong pagpapala, O Diyos. Ikaw po ang magbibigay ng siksik, liglig at umaabaw na biyaya sa bawat isa sa amin, O Diyos. Panginoon, i-bless mo din po kung hindi man makapagbigay ang aming mga kapatid. Lord, ang puso ng bawat isa ay kilala mo, Diyos. At Lord, ang tuntungan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapaalala. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos, na lagi mong dinidinig sa bawat isip namin, sa bawat puso namin. To our spiritual life, Lord God, salamat, O Diyos. Tumatayo kami, Panginoon, hindi para sa sarili namin, O Diyos, kundi para sa iyo, O Diyos. Ang kapurihan ay binabalik namin sa iyo. At lahat ng aming mga tithes, ng aming mga ikapo, O Diyos, sa mga naghahawak, O Diyos, ikaw po ang bahalang magbigay ng biyaya sa kanilang buhay, O Diyos. Hawakan mo po sila, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang temptasyon, Lord God. Ikaw at ikaw ang aming Diyos na buhay at nakakakilala ng puso ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Salamat, O Diyos, tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.